ang lalaking nabuhay muli nagpapatuloy. Naglalakad na sila palabas sa 5-star hotel. Dumiretso na sila sa nakapark nilang sasakyan. Brand new, black BMW. Xiao, dahan-dahan ka lang sa paglakad. Dadalhin kita sa pinakamalapit na punerarya. Sumakay na sila sa kanilang brand new BMW. Nung pinaandar na nila yung sasakyan, bigla itong nagloko. At biglang nagliyab yung unahang parte ng sasakyan nila. Apoy! Nag-overheat pala yung sasakyan nila, kaya nasusunog na yung bandang unahan ng sasakyan. Tulong! Para kawan niyo na! Tulungan niyo kami! Buti na lang agad silang nakatakbo palabas sa sasakyan. Paanong nangyaring nasusunog ang isang brand new car? Parang minumulto tayo. Kawawa naman sila dahil sinusundan sila lagi ni Kamalasan. Habang nangyayari sa kanila ang dilubyo, pinapanood naman sila ni Lee Xiu Pao. Napakaganda ng aktingan nila, pang Hollywood. Maghintay lang kayo, marami pang kasunod yan. Basta enjoy nilang ang palabas. Nabigla si Lee Xiu Pao dahil nasa tabi niya na pala si Wu Jiao. Xiao, masyado pang maaga, kaya maghanap ka na ng matutulugan mo. Bukas ka pa magpo-propose sa akin. Bastos talaga tong si Wu Jiao. Alam niyang walang matutuluyan si Lee Xiu Pao. Hindi niya pinatuloy sa bahay nila. Alam ko, kaya maghahanda na ako para bukas. Kailangan kong palakasin ang puso ko para sa hinaharap. Hindi ko hahayaan na masaktan ulit ako. Ang pagpo-propose ko bukas, kailangan maaga akong dumating. Baka maunahan pa ako ni Yang Xiao. Basta maghintay lang kayo dyan. Nag-advance thinking na si Lee Xiu Pao. Napakalaya ng distansyang nilakbay niya para lang sa akin. Tapos hinayaan ko na lang siya matulog sa labas mag-isa. Medyo nakonsensya si Wu Jiao sa ginawa niya kay Lee Xiu Pao. Kalimutan ko na lang yan. Magkaiba ang mundo namin. Parang langit at lupa. Hindi kami magkapareho ng level. Tara na, Wojo. Ikaw at ang pobreng yun, hindi kayo pareho ng tatahaking landas. Kagaya ng mayaman na si Yang Xiao, ang mga bagay sa katulad mo. Tama yun. Ang jowa ko nga pala ay nakabalik na sa pinagtatrabahuhan niya sa King Holding Center. Nagrenta na rin siya ng room para sa atin. Gamitin mo yun para makaligo ka na at makapagpalit ka ng magandang damit bago umuwi sa inyo. Basang-basa ka na eh. Sunog pa yung palda mo. At ang bida nating si Lee Xiu Pao, naging palaboy-laboy na lang sa Quezon. Wala kasing laman ng bulsa niya. Wala siyang pang-upa na cash advance and deposit. Nagsisigarilyo na lang siya habang naglalakad sa kale na nagpapalipas oras. Biglang nagring ang cellphone niyang Cherry Mobile. May tumawag. Master Lee, nasaan ka? Pinakinggan ni Lee Xiu Pao ang nagsasalita. Kakarating mo lang sa Quezon City. Sigurado ako, wala kang matutuluyan. Ang lolo ko ay nagpa-reserve na ng matutuluyan mo na room. Nung marinig yun ni Lee Xiu Pao, tuwang-tuwa ang buto niya dahil may matutulugan na siya. Sinabi ni Lee Xiu Pao kung saan na siya nakarating sa paglalakad niya. Nakatayo ako sa crossing ng EDSA Road. Sunduin mo ako. Ang kapal naman ng mukha ni Lee Xiu Pao, nagpapasundo pa. At pinatay na ni Lee Xiu Pao ang kanyang Cherry Mobile, baka malobat. At may biglang tumawag sa kanya. Pogi! At napansin to ni Lee Xiu Pao. Kunwari lang busy siya. Gusto mo bang bumili ng bulaklak? Deadma pa rin kunwari si Lee Xiu Pao. Isa palang magandang binibini na may payong na nakapulang damit. Ang tagal ko nang hindi nakakita ng isang matipunong lalaki. Ito yung mga type kong lalaki na masarap. At lumapit siya kay Lee Xiu Pao. Pogi, mag-isa ka lang ba? Gusto mo bang sumama sa lugar ko? Kunwari nahihiya si Lee Xiu Pao, pero tinitigasan na yan dahil sa narinig niya. Maganda yung ino-offer niyang bulaklak. Seryosong sumagot si Lee Xiu Pao kahit tinitigasan na. Gusto mong sumama ako sa bahay niyo?
Sorry, mabibigo ka lang. Wala kang pag-asang may sama ako. Loyal to, stake to one. At biglang nainis yung babae dahil sa sinabi ni Lee Xiu Pao. Parang ang ibig sabihin ay hindi siya maganda. Ikaw! Isa kang aswang na mahina. At nagawa mo pa akong alokin. Gusto mo bang mamatay? At biglang napatras yung babae dahil natakot kay Lee Xiu Pao. Paano mo nalaman ang totoong pagkatao ko? Kung ganon, di ka na makakalis dito ng buhay. Biglang may lumalabas na kakaibang enerhiya sa katawan ng babae. At biglang humaba ang mga kuko niya. At may lumabas na kakaibang enerhiya sa kanilang katawan. Nakangiti si Lee Xiu Pao habang sinisip-sip siya ng babae. Maging masunuring bata ka na lang. Chuchupain kita. Hayaan mong sipsipin ko lahat ang iyong pagkalalaki. Ano nangyayari? Bakit nung chinuchupa ko na siya, naubusan ako ng lakas. Biglang nanghina ang katawan ko. At winasak niya ang pagkababae ko. Dahan-dahan siyang natumba sa pagkakatayo. Nanginginig na sa takot yung babaeng aswang. Ikaw! Sino ka? At nilabas ni Lee Xiu Pao ang kaniyang pagkalalaki na bigla naman ang babaeng aswang. Nilabas na ni Lee Xiu Pao ang buong enerhiya niya na may kasamang electric shock. Ito ang puwersa ng aking pagkalalaki. Ikaw na pokpok. Iyan ang lakas ng enerhiya ng tae ko. Paano mo masisipsip yan ngayon? Kung ako sa'yo, mas magandang tumakbo ka na lang para may ligtas mo ang buhay mo. Nagkamali ako. Patawarin mo ako. Alis na ako sa paningin mo. Hindi na ako magpapakita. At nagkataon naman na may dumaan na taxi habang binubuli ni Lee Xiu Pao ang kawawang babae. At nagpapogi points naman itong taxi driver. Kilala ito sa tawag na The Hero Saved the Damsel in Distress. Hoy, anong ginagawa mo? Para kang hindi lalaki ah. Nagawa mong manakit ng isang magandang babae. Kung hindi lang magandang araw ko ngayon, pinagsasapak mo na yung pagmumukha mo. Deadma lang si Lee Xiu Pao na parang walang narinig. Hello, baby girl. Sumakay ka na sa sasakyan ko. Ihatid na kita. Hindi mo na kailangan magalit sa bastos na lalaking yan. Ang mga ganyang lalaki ay magiging single habang buhay. Agad-agad namang sumakay yung aswang na babae sa taxi. Hahayaan ko muna siyang mabuhay kahit panandalian lang. Maghintay lang siya pagkatapos kong kainin itong gamot na Viagra. Sisipsipin ko ang lahat ng laman niya. Habang papalayo yung taxing sinasakyan niya, tinatanaw niya pa rin si Lee Xiu Pao at napabuntong hininga siya. Munti ka na ako dun. At in love naman yung taxi driver sa kanya. Hi ganda, okay ka lang? Nakita ko kanina may hawak-hawak kang isang basket ng bulaklak. Nagtitinda ka ba ng bulaklak? Tama ka. May tindahan kami ng mga bulaklak. Maraming mga magagandang bulaklak doon. Gusto mo bang makita? Sa Flower Line, Quezon City. Malapit sa Manuel L. Quezon Tomb. Nasugatan niya ako kanina. Kailangan may balik ko ang lakas ko. Isipin mo na lang na malas ka. Dinala mo ang buhay mo sa kapahamakan. Flower shop? Parang alam ko yun ah. At may biglang dumating na puting Lamborghini. Nabigla na lang si Lee Xiu Pao kung sino itong nagpark sa harap niya na naka Lamborghini white. Oh, sino kaya to? Napakayaman niya. At bumaba na yung nakasakay sa Lamborghini. Isang babae pala. Si Lin Air pala ang may-ari ng puting Lamborghini. Nakadress na pink na may mga bulaklak. Magmumukhang prank gold digger si Lee Xiu Pao. Master Lee, nakita ulit tayo. Ikaw pala yung driver ng puting Lamborghini. Pakisabi na lang sa lolo mo na maraming salamat sa kanya sa pagtulong niya sa akin. Walang-wala talaga ako ngayon. At umalis na sila patungo sa tutuluyan ni Lee Xiu Pao. Tuwang-tuwa naman si Lee Xiu Pao
dahil sa buong buhay niya, ngayon lang siya nakasakay ng isang Lamborghini. At nahabol nila yung taxi driver na may sakay na aswang. Sarap naman sa piling si Lee Xiu Pao dahil chicks ang driver niya. Never pa kasi siyang nakahawak ng manobela. Master Lee, di ba yung dalawang yun ang nangmura sa'yo? Gusto mo bang turuan ko sila ng leksyon? At piling may-ari ng Lamborghini si Lee Xiu Pao kung makaasta. Hindi na kailangan, kakarmahin din sila dahil sa ginawa nila sa akin. Hindi na magtatagal ang buhay nila sa mundong ibabaw. Ano ang ibig mong sabihin kakarmahin sila? At biglang may napasigaw. At tumatawang mag-isa si Lee Xiu Pao. Na parang nasisiraan na ng bait. At biglang nagpagewang-gewang sa kalsada yung taxi. Tulungan niyo ako! Humihingi na pala ng saklolo. At nabunggo sila sa isang harang. Karma is real. Umuusok na yung taxi at parang sasabog na. Yung babaeng aswang nakatingin kina Lee Xiu Pao habang duguan ng labi. Nabigla at natulala si Lian Air dahil nasilip niya yung aswang sa back mirror. Nakatingin sa kanila. Kabadong nagsasabi si Lian Air kay Lee Xiu Pao. Yung babae! Yung babae! Mayroon talagang mga bagay sa mundo na mahirap ipaliwanag. Ang mga kagaya ng mga normal na tao ay walang alam. Napatakip bibig at napabulong na lang si Lian Air. Paano niya nalaman na may mangyayaring ganun? Sino ba talaga itong si Lee Xiu Pao? Pagkatapos ng kalahating oras, dumating na sila sa King Holding Center. At bumaba na si Lee Xiu Pao. Master Lee, mauna ka nang pumasok para makapagpahinga ka na. Ipapark ko lang itong sasakyan. Habang nagpapakyut kay Master Lee, naglakad na si Lee Xiu Pao papasok. Bigla siyang hinarang ng isang staff ng hotel. Tigil, anong kailangan mo dito? Nandito ako para magrenta ng room. Ang pobreng kagaya mo, gusto mong pumasok sa lugar na to? May membership card ka ba? Wala, pumunta ako dito kasama ko yung kaibigan ko. Yung may mga membership card lang ang pinapapasok namin. Kung wala kang membership card, pakiusap, lumabas ka na. Anong kaguluhan ang nangyayari dito? Director 1, ang batang to gusto niyang magtambay sa lugar na to. Ang napaka-pobreng lalaking to. Bakit may pumuntang nang mamalimos dito? Mamamalimos ka ba sa amin? Masyado nilang minamaliit si Lee Xiu Pao at hinuhusgahan. Sino ka ba? Magkakilala ba tayo? Jowa ako ng kaibigan ng jowa mo. Ah, ikaw pala yung pinagyayabang niyang jowa. Pero sa katotohanan, isa ka lang namang manager sa sahig. Nagmamayabang ka pa. Ikaw na taga-bukid, alam mo ba ang lugar na to? Ang mga taong pumupunta sa lugar na to ay mga bigating tao sa Quezon City. Ang mga taong kagaya mo ay dapat doon pumupunta sa mga mumurahing hotel. Naiintindihan mo? Sinabi ko na, pumunta ako dito kasama ko ang kaibigan ko. Kung ayaw mong maniwala, pwede mo siyang tanungin mamaya. Ang kagaya mong mahirap, magkakaroon ng mayaman na kaibigan? Pumunta ka ata dito para magyabang ng mga walang katotohanan. At nagkita ulit ang magjowa na si Wu Jiao at Lee Xiu Pao. Pero nakakahiya ang ginagawa ni Lee Xiu Pao dahil ipinagpipilitan niya pa rin ang sarili niya sa isang mamahaling hotel para may matulugan lang. Xiu Pao, ba't ka nandito? Sinusundan mo ba ako? Sinabi niya na gusto niya raw tumira sa hotel na to. At sinabi niya rin na dinala daw siya ng kaibigan niya dito. Nakakatawa. Nakakatawa talaga siya. Sino kaya ang magtatanggol kay Lee Xiu Pao? Masyado siyang minamaliit ng mga staff ng hotel at napahiya pa siya sa jowa niya. Wala na siyang may papakitang muka. Magpo-propose pa naman siya bukas ng kasal.
Abangan nyo na lang sa susunod na chapter kung anong mangyayari kay Lee Xiu Pao. Maraming salamat sa panonood. Sana nagustuhan nyo. Open